Bukas ay inaasang magla-landfall ang Bagyong Paulo. Kumuha po tayo ng update mula kay Pag-asa weather forecaster Ms. Grace Castañeda. Magandang gabi po, Dayan Kirar po ito ng Ulat Bayan. Ma'am, ano pong update sa ating panahon? Magandang gabi din po, Ms. Diana, sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan niya po, si Bagyong Paulo ay bahagyang nag-intensify pa habang binabaybay pa rin yung karagatan. Huling namataan sa line 480 kilometers east of Baler, Aurora. Taglay na nito yung lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 105 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour, and sa kasalukuyan po, mas marami na yung areas natin under wind signal. Meron tayong wind signal number 2 sa Isabela, northern portions ng Quezon at Nueva Vizcaya, maging sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao at sa northern portion ng Aurora. Samantala, wind signal number 1 naman po sa Cagayan, rest of Quirino and Nueva Vizcaya, maging sa Apayao, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, rest of Aurora, northern portions ng Bulacan, Pampanga at ng Quezon kasama ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at sa area din po ng Catanduanes. Kung saan sa mga areas na nabanggit po natin, makakaranas sila ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Paulo, at sa mga susunod po na issuance natin, posible pong mas madadagdagan pa or mas itataas pa po natin yung wind signal ng mga areas na ito. And yung highest possible po na wind signal number natin is 3 at hindi po natin inalis yung possibility ng typhoon category. So, sa worst case scenario po natin is wind signal number 4. But either po dito, generally, yung dalang hangin po ni Bagyong Paulo ay may kalakasan. Yung ganito pong lakas ng hangin, posible pa rin po makapagpatumba ng mga puno, lalong-lalo na yung maliliit na puno, makasira po ng pananim, makasira ng mga structures, lalong-lalo na yung mga light materials, and also makasira din po ng mga kable ng kuryente at ng poste. So, during the passage nito ni Bagyong Paulo, posible po tayong mawala ng power supply, kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan. Samantala, bukod po dito, meron din mga malalakas po na pag-ulan na dala itong si Bagyong Paulo. Ngayon pong gabi hanggang bukas ng hapon, posible po yung more than 200 millimeters of rainfall sa Isabela, Quirino at Aurora, at yung malaking bahagi pa po ng northern and central Luzon, maging ito din pong ilang areas pa ng silangan ng southern Luzon is makakaranas din po ng mga malakas na pag-ulan. So expect po natin ngayon, medyo may mga scattered na pag-ulan na po tayo na mararanasan, but pagsapit po bukas is mas dun po natin mararamdaman yung mas malalakas pa po ng mga pag-ulan, kasabay nga po nito na pagtawid nito ni Bagyong Paulo dito sa area ng northern and central Luzon. So expect po natin meron din po tayong moderate to high risk ng storm surge sa coastal localities ng Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at sa Catanduanes. So kapag meron po tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities natin, gaya po ng paglangoy, paglalakbay dagat, and also yung pangingisda. Bawal po muna yun, and also ina-advise din natin yung mga kababayan natin na nakatira po malapit sa coastal areas na lumikas po tayo dun sa mas mataas na lugar. And bukod dito, meron din po tayo nakataas na gale warning sa eastern seaboards ng northern and central Luzon. And nakita nga po natin dito sa forecast track analysis ni Bagyong Paulo, generally yung pagkilos po nito ay west-northwestward. Posible po yung landfall sa southern Isabela or northern Aurora bukas po ng umaga. So expect po natin bukas po yung dadaan itong si Bagyong Paulo dito nga sa may northern and central Luzon area. Yung direct effect po nito mararanasan natin sa may northern and central Luzon, maging dito din po sa may silangan ng southern Luzon. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan dyan, doble ingat pa din and makapag-ugnayan sa ating mga LGU para po dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And also, posible din po patuloy na mag-intensify itong si Bagyong Paulo and ma-reach nito yung severe tropical storm category ngayong gabi or bukas po ng early morning bago ito mag-landfall dito sa may northern central Luzon area. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang gabi po. Grace, posible rin bang maapektuhan itong Bagyong Paulo ang Cebu na kasalukuyang bumabawi pa lamang po sa pinsala ng malakas na lindol?
Yes po, no, in terms naman po sa area po ng Cebu, sa ngayon po less likely po na nakikita natin kahit po magkaroon ng southward shift si Bagyong Paulo. But expect po natin magiging makulimlim pa rin po yung panahon dyan po sa area ng Cebu. May mga scattered pa rin po tayong pag-ulan na posibleng maranasan. Dulot naman po nung extension or yung trough ni Bagyong Paulo. So generally, medyo maulan din po yung panahon dyan sa area po ng Cebu. How about Metro Manila po, ma'am? For now po, nakita natin yung trough din or yung extension po ni Bagyong Paulo yung nakaka-apekto po dito sa Metro Manila. But kapag po nakakaroon ng mas southward shift or kapag bumaba po yung track ni Bagyong Paulo is posible po maka-apektuhan siya ng mga pag-ulan and also yung bugso po ng mga malalakas na hangin. But for now, less likely po yung ganong scenario natin. Well, nabanggit nyo, no, Ma'am Grace, na bukas yung pika noon, mararamdaman itong Bagyong Paulo. Hanggang kailan po nasa loob ng PAR itong bagyo? Yes po, nakita naman po natin sa latest analysis natin, posible po itong lumabas ng ating area of responsibility by Saturday morning. Uy, maraming salamat po sa update. Pag-asa weather forecaster Ms. Grace Castaneda.